Kinandado ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa Quezon City na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa Poland. Nakarating naman ng Poland ang mga pinangakuan. Pero ang pangakong trabaho na may 100,000 pesos na buwan ng sahod, wala naman pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Isa ka rin ba sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa Poland? Doble ingat dahil may mga travel and tour agency sa Metro Manila na nagpapanggap na legal na recruitment agency. Ang agency na ito sa Quezon City nasampulan at ipinasara ng Department of Migrant Workers kaninang hapon. Dahil sa samot-saring reklamo ng Filipino community sa Poland, napag-alamang illegal itong nagde-deploy ng mga Pinoy roon. Ang mga alok na trabaho kadalasan mga nurse at factory worker. At ang kanilang pang-engganyo, sahod na aabot sa 100,000 piso kada buwan. Yun nga lang, bago makaalis, sinisingil muna sila ng malaking halaga. Doon sa 5 beses na pinuntahan nito, undercover, ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, tsaka factory workers. Ang good news, nakarating naman sa Poland ang mga inalok. Pero pagdating doon, wala palang trabahong naghihintay sa kanila. Base sa mga permit ng ahensya, isa itong travel and tours kaya hindi otorisadong mag-alok ng trabaho abroad. Ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho nang walang lisensya mula sa DMW. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga empleyado at may-ari ng agency na di muna pinangalanan ng DMW. Taong 2022 lang daw nagbukas ang naturang travel agency. Kung ilan na ang nabiktima nila, patuloy pang iniimbestigahan ng DMW. We're going to file cases of syndicated illegal recruitment, and then pag nakuha namin yung profile ng mga nagreklamo, nakuha na ng statement, magpa-file din kami ng karagdagan pa ng large scale naman na illegal recruitment. Sa ngayon, pansamantalang inaalalayan ng Filipino community sa Poland ang mga nalokong Pilipino. Inaasikaso na rin ng DMW ang pagpapauwi sa mga nabiktimang Pinoy. Inihahanda na rin ang kagawaran ng isasampang kaso laban sa may-ari ng travel agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.